Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Hello, Mystery. Tawagin na lang po ninyo akong Jasper Cabral. Hindi ko po tunay na pangalan. Ako po ay tagalungsod ng Makati. Dito na po ako naninirahan ngayon. Pero ako po talaga ay lumaki sa isang probinsya sa Bicol. Matagal na po ako naninirahan dito sa Metro Manila. Mga nasa higit 10 taon na din. Simula nung lumuwas ako para magtrabaho. Mas marami kasing magandang oportunidad dito kesa sa probinsya. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy at paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Ako po ay nasa mahigit 30 anyos na. Pero sa edad kong ito at tagal ko naninirahan sa Metro Manila, ay minsan hindi pa ako nakapunta sa Intramuros. Interesado po ako sa kasaysayan. At ang Intramuros ay isa sa mga lugar na may pinakamayaman na kasaysayan dahil ito ang kinikilalang sentro ng pamahalaan, ekonomiya, relihiyon at edukasyon noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Nasa Intramuros din ang Fort Santiago, ang punong tanggulan ng panahon ng mga Espanyol. Ito rin ang naging kulungan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dito niya ginugol ang kanyang mga huling araw bago ang kanyang firing squad execution noong December 30, 1896. Dito niya na din naisulat ang kanyang huling tula na Mi Ultimo Adios. Noong ikalawang digmaang pandaigdig naman, ang Fort Santiago ay nagsilbing kampo ng mga sundalong Amerikano at Filipino laban sa mga Hapones. Kaya talagang gustong-gusto ko makapunta para hindi ko na lang sa telebisyon makikita o mababasa sa libro, kundi personal kong makikita ang mga bakas ng kasaysayan. Kaso, parati namang bad timing. Kung hindi busy sa trabaho, wala akong mayayang kaibigan dahil busy din ito o di naman ay maibang lakad. Hanggang sa dumating ang saktong araw, hindi ako busy. Available din ang girlfriend ko at isa pa naming kaibigan para makapasyal sa Intramuros. Araw ng Sabado noon, February 3, 2024. Wala naman sa plano, pero bigla na lang nagkayayaan na pumunta at mamasyal sa Intramuros. Mga bandang hapon na ngayon nung masigurado ang lakad. Mga alas 4 na ng hapon nung umalis kami ng bahay papunta sa Intramuros at nakarating kami mga bandang alas 5 na ng hapon. First stop to explore namin ay ang Fort Santiago. Pagdating namin sa may pasukan ay meron ng mahabang pila papasok. Kaya mga 20 minutes din kaming pumila. Noong nandun na kami sa ticketing booth, nagbayad kami ng 225 para sa 3 tao. Bali, 75 pesos kasi kada isa ang regular na entrance fee at 50 pesos naman ang discounted price para sa senior citizen, student at persons with disabilities. Nang nakapasok na kami, sa bungad pa lang ay meron na kaagad nakakuha ng aming atensyon. Isang local artist nagbabasking. Maganda ang boses niya at magaling tumugtog ng gitara kaya napahinto kami saglit para panoorin. Pagkatapos ng mga 2 kanta ay nagpasya na kaming magsimulang mag-ikot. Medyo padilim na ng mga oras na yon at malapit nang lumubog ang araw. Naglakad kami sa gitna ng Plaza Moriones. Ang lawak at ang ganda. Maliwanag din dahil sa dami ng ilaw. Ang Plaza Moriones ay pinangalan sa isang Espanyol na gobernador general na si Domingo Moriones. Ang plaza na ito ay ginamit noon sa military drills, parades, and ceremonies. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa dulo at umabot kami sa moat, isang man-made kanal na nakadugtong sa Pasig River. Namangha kami sa ganda
at tumigil sandali para kumuha ng litrato gamit ang cellphone. Tumawid kami sa tulay papunta sa gate ng Fort Santiago. Ito ay may 2 ramparts. Ang Baluarte de San Miguel sa kaliwa at medyo Baluarte de San Francisco sa kanan. Ito ay ginawa noon para patibayin ang depensa ng Fort Santiago sa lupa at sa ilog. Ang main gate naman ng Fort Santiago ay may dekorasyon na wood relief carving ni Santiago Matamoros o tinatawag na Saint James the Moor Slayer, ang santo patron ng Espanya at coat of arms ng dating kaharian ng Castile at Leon. Pagpasok mo sa main gate ay bubungad ang Plaza de Armas na ang pangalan ay hango sa lugar kung saan iniimbak ang mga bala at baril kapag hindi ginagamit. Ang plaza na ito ay ginagamit din noon ng mga sundalo sa pagmarcha para gawin ang kanilang military drills. Dumiretso kami sa gusali sa kanan o tinatawag na Raha Sulaiman Theater na ginamit noon ng open air theater ng Philippine Educational Theater Association o PETA na ma-renovate ito noong 1967 sa pagkasira dahil sa Battle of Manila noong 1945. Pero noong panahon ng Espanyol, ang gusali na ito ay dating 2 palapag kung saan ginamit ng mga Spanish artillery companies. Sa aming pagpapatuloy sa paglalakad, napalingon kami sa bandang kanan at nakita namin ang isang maliit na daanan patungo sa Ilog Pasig. Ito ay ang Postigo de la Nuestra Señora de Soledad, ang tanging access ng Fort Santiago sa Pasig River. Habang patungo kami sa nasabing lagusan, ay may nahagip ako sa gilid ng aking paningin na nakatayo sa loob ng gusali. Isang tao na nakasuot ng itim na Amerikana. Nakaramdam ako ng kaba dahil sino iyon natatayo sa loob ng lumang gusaling mag-isa. Sa isip ko, ano kaya yun? Bulto ba yun?